Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga dating rebelde sa Bukidnon muling tinanggap sa lipunan sa ilalim ng E-Clip. Panibagong scam hub sa Pasay City sinalakay ng PAOK. Marine rehabilitation sa West Philippine Sea pinagtutulungan ng Coast Guard, DENR at University of the Philippines. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na bigyang pag-asa ang mga dating rebelde sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-CLIP. Sa unang pagpupulong kamakailan ng Bukidnon E-CLIP Committee na ginanap sa 403rd Infantry Brigade, Camp Osito, Bahian, Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon, isinuko ng dalawang dating rebelde ang kanilang 3 baril bilang bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa lipunan. Kasabay nito, pinagtibay ang E-CLIP Resolution No. 2025-01 na nagre-rekomenda ng pabahay para sa 34 na dating rebelde sa Pineville, Malaybalay City. Ang hakbang na ito ay isang malaking tulong sa kanilang muling pagsisimula sa buhay. Tinalakay rin sa pagpupulong ang mga programa tulad ng pinansyal na tulong, amnestiya at operasyon ng Peace Center upang masigurong matagumpay ang kanilang reintegrasyon. Isa na namang POGO o Scam Hub ang sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa isang condominium sa Pasay City. Ayon sa PAOK, nasa 400 manggagawa ang inaresto na karamihan ay dayuhan na mula sa China, Vietnam, Malaysia, Indonesia at South Korea. May mga Pilipino ring nahuli na karamihan ay nagtatrabaho bilang maintenance, security at housekeeping. Dagdag pa nila na ang nasabing hub ay dating lisensyado na ngayon ay illegal na dahil sa nationwide POGO ban na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanilang investigasyon, nagsasagawa ang mga ito ng love scam, investment scam, online betting at cryptocurrency scam. Nakilahok ang Philippine Coast Guard o PCG sa pananaliksik ng iba't ibang ahensya upang tukuyin at imapa ang mga prioridad na lugar para sa reef restoration sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea o WPS. Ayon sa PCG, ang kanilang Marine Science Group ay nakikipagtulungan sa University of the Philippines o UP Marine Science Institute at Department of Environment and Natural Resources o DENR Biodiversity Management Bureau para sa proyektong nagsimula noong February 22 at tatagal hanggang bukas February 28. Kasama sa pag-aaral ang pag-a-assess ng biodiversity, seaweed at mollusk surveys at pagsusuri ng seagrass distribution sa Pag-asa Island. Ayon sa PCG, bahagi ito ng kanilang mandato sa pangangalaga ng marine environment na mahalaga para sa mga Pilipino. Ang pananaliksik ay magiging batayan sa mga susunod pang hakbang para muling buhayin ang mga coral reef at iba pang marine ecosystems na unti-unting nasisira sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.